Mga tol, sa mundo ng Philippine showbiz, maraming artista ang tinawag na bad boy. Pero kung may dalawang pangalan na paulit-ulit na nababanggit sa usapang ito, walang iba kundi sina Robin Padilla at Baron Geisler. Pareho silang naging kontrobersyal. Pareho silang naging laman ng mga balita. At pareho rin silang nagkaroon ng mga tagahanga na handang ipagtanggol sila sa kabila ng lahat ng isyu. Ngunit kung magkakaroon ng isang laban para sa titulo ng tunay na hari ng mga bad boy sa Philippine showbiz, sino kaya ang mananalo? Ang original action star na kinatatakutan ng mga kontrabida sa pelikula, o ang mahusay na aktor na paulit-ulit na nasangkot sa mga kontrobersyang pinag-usapan ng buong bansa? Mga tol, samahan ninyo ako habang balikan natin ang kanilang mga kwento at alamin kung sino nga ba ang mas maituturing na ultimate bad boy ng Philippine showbiz. Noong dekada 90, halos walang katapat si Robin Padilla pagdating sa pagiging action star. Sa kanyang mga pelikula, madalas siyang gumanap bilang rebelde, palabang bida, at taong handang lumaban para sa kanyang prinsipyo. Dahil dito, nakabuo siya ng imahe na kakaiba kumpara sa ibang artista noong panahon na iyon. Mga tol, hindi lang sa pelikula nakita ng publiko ang kanyang pagiging matapang. Maging sa totoong buhay, kilala rin si Robin bilang isang taong diretsahan magsalita at hindi natatakot na sabihin ang kanyang saloobin kahit pa ito ay magdulot ng kontrobersya. Para sa marami, siya ang original bad boy ng Philippine cinema. Samantala, kung may isang artista na madalas iugnay sa salitang kontrobersya noong 2000s at 2010s, isa na rito si Baron Geisler. Nagsimula siya bilang child actor at kalaunan ay naging isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Marami ang humanga sa kanyang husay sa pag-arte at sa kanyang kakayahang magbigay buhay sa mahihirap na karakter. Ngunit habang lumalago ang kanyang karera, ay dumarami rin ang mga kontrobersyang kinasangkutan niya. Ilang beses siyang naging sentro ng usapan sa entertainment news at social media. Dahil dito, nabuo sa publiko ang imahe ni Baron bilang isang talented actor na madalas ding nasasangkot sa mga isyung pinag-uusapan ng buong bansa. Kung ikukumpara ang dalawa, magkaiba ang uri ng pagiging bad boy nila. Si Robin Padilla ay bad boy dahil sa kanyang imahe, personalidad at impluensya sa pelikula. Si Baron Geisler naman ay mas nakilala bilang bad boy dahil sa mga kontrobersyang naging bahagi ng kanyang showbiz journey. Sa madaling salita, si Robin ang bad boy na naging alamat sa mga action movie. Si Baron naman ang bad boy na naging simbolo ng kontrobersya para sa isang buong henerasyon ng mga manonood. Ngunit may isang bagay na pareho ang dalawang ito. Pareho silang dumaan sa mga pagsubok at parehong sinubukang baguhin ang direksyon ng kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon ay nakita ng publiko ang kanilang mga pagsisikap na bumangon at maging mas mabuting bersyon ng kanilang sarili. Kaya kung ang pag-uusapan ay pagiging iconic bad boy sa pelikula, estilo at impluensya sa pop culture, maraming tao ang pipili kay Robin Padilla. Ngunit kung dami ng kontrobersyang naging bahagi ng kanyang showbiz career,
ang pagbabasehan, malamang na si Baron Geisler ang magiging sagot ng marami. Sa huli, nakadepende pa rin ito sa kung paano mo binibigyang kahulugan ang salitang bad boy. Dahil para sa iba, ito ay tungkol sa pagiging matapang at rebelde. Para naman sa iba, ito ay tungkol sa pagiging kontrobersyal at laging laman ng balita. Pero ngayon, kayo ang huhusga. Sino para sa inyo ang tunay na hari ng mga bad boy sa Philippine showbiz? Si Robin Padilla ba? O si Baron Geisler? Sa huli, nasa pananaw pa rin ng publiko kung sino ang tunay na hari ng mga bad boy sa Philippine showbiz. Si Robin Padilla ba na naging alamat sa action films o si Baron Geisler na naging simbolo ng kontrobersya? Nasa inyo ang kasagutan mga tol. Kung sino sa dalawa ang karapat-dapat maging bad boy ng Philippine showbiz.